Hello guys, nakakalungkot na balita. Marahil yung iba nabalitaan na kasi nangyari ito kagabi daw ba o kaninang umaga, so kalat na ito sa social media. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil isang vlogger ang pinatay, no? Dahil sa kanyang pinaglalaban na prinsipyo, hindi po ba? Okay, nakakalungkot mga kapatid dahil meron tayong mga ganong klaseng tao na pinapatay na lang basta-basta, no? Ang tinutukoy ko mga kaibigan, mga kapatid, ay si Mima Alicia, no? Isa siya sa mga vlogger ni BBM na aktibo sa pagbablog, no? At aktibo rin sa kikriticize sa mga Duterte, mga kapatid. Kaya nakakalungkot dahil isipin mo yung ganong klaseng tao na vlogger lang na nagpapahayag ng kanyang damdamin, no? Nakuha niyong patayin, nakuha niyong saktan ang tao, no? Actually, wala naman tayong ibang tinutukoy kung sino talaga yung suspect. Siyempre, hindi natin alam, no, kung sino talaga ang suspect dyan. Pero siyempre, eto ngayon kasi ang problema mga kapatid, no? Kaya medyo ang nagiging suspect ay mga siyempre mga DDS, dahil yun ang palaging mga nagbabanta sa buhay ni Mima Alicia, no? Pero hindi natin alam siyempre kung meron ba siyang ibang kaaway, no? At medyo meron din tayong, kasi dati mga kapatid napapanood ko na itong si Mima. Hindi pa tayo nagbablog, napapanood ko na ito, meron din siyang mga problema personal na mga kapatid. Maaring yung kwento niya kasi mga kapatid, dati, before, kailan lang yun no? So, wala patang 2 taon yun na meron siyang naging problema dahil sa kanyang ex-boyfriend na talagang sinasaktan siya. So, pwede ring suspect yon mga kapatid, no? Kaya lang, syempre, kung halimbawa naman itong mga DDS vloggers na DDS na nagbabanta rin sa kanya, natural lang na maging suspect din, no? Kaya payo ko dun sa mga mahilig magbanta, no? Kagaya niyan, may nangyaring ganyan na pinatay ang isang vlogger at isa ka sa mga nagbabanta sa kanya, suspect ka, permission suspect ka, kasama ka sa iimbestigahan, ano? Kaya mga kapatid, iwasan natin yung mga ganon, yung mga banta-banta na ganon, no? Magiging suspect ka pag oras na may nangyari sa taong yung binabantaan, suspect ka, panigurado yun, mga kapatid. So balik tayo dun kay Mima, no? Nakakalungkot mga kapatid dahil si Mima, no, ang talagang kasing vlog niya, banatan yung mga nasa gobyerno na talagang anti-BBM siya, anti-BBM yung mga kanyang binabanatan, ano, mga kapatid. Pero ayun nga, dahil sa kanyang mga ginagawa at na pagbablog, kagaya natin mga kapatid, tayo ay nababantaan, no? Merong mga nagagalit sa atin. Yun yung mga kapatid, yun ang problema, no? Yun ang problema dahil kung halimbawa sila man ang gumawa nito, yung mga nagbabanta, no? Ano ang purpose nila? Ano ang purpose nila? Bakit nila ginagawa sa mga vlogger yun? Para patahimikin ang mga vloggers. Hindi ba? Anong purpose nila? Bakit hindi? Kung talagang makabayan kayo, kung talagang kayo'y makabansa at hindi lang kayo basta-basta panatiko,
no? Huwag niyong gawin yan sa mga kapwa ninyo. Pag nahuli kayo, no? Kayo ang makukulong. Binayaran lang kayo. Halimbawa, binayaran lang kayo ng magkanong pera lang. No? Tapos kayo makukulong. Kumbaga hindi siya magandang halimbawa para gawin nyo sa kapwa nyo yan. Bakit hindi na lang kayo makipagtalastasan? Ba't hindi na lang ninyo ipagtanggol sa tamang paraan kung talagang totoo? Kung totoo yung pinaglalaban ninyo. Hindi ba, mga kapatid? Kung talagang yung pinagtatanggol ninyo na binabanatan sa social media, ipagtanggol nyo sa tamang paraan. At nang hindi naman magkaroon ng bahid, no? Magkaroon ng bahid na kasamaan ang inyong mga ginagawa. Ilaban ninyo ng gamitan ng utak. Gamitan ng utak, mga kapatid, ang inyong ipaglaban. Hindi yung gagawa kayo ng ganung mga bagay. So mga kapatid, ito ay medyo mahaba na. Ako po'y magpapaalam na sa mga kamag-anak ni Mima Alicia na kami po'y nakikiramay sa inyo, Madam, sa inyong pamilya, ni Mama Alicia. Magpapatataglap po kayo at andyan naman po ang mga suporta, no? Although wala nang magagawa ang suporta, pero isa siyang maituturing na bayani na nakipaglaban sa larangan ng ganitong labanan, mga kapatid. RIP Mima Alicia, RIP sa iyo. Saludo ko sa iyo, Madam. Saludo ako.